Young Novela. Maaga akong nagising upang ipagluto siya. Alam ko hindi pa siya masyadong magaling. Log ay napakataas ng kanyang lagnat at ang pinakamasakit ay ulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Melissa. Pagkatapos magluto ay naligo at bumayak na rin ako upang pumasok sa trabaho. Itinali ko lamang ang aking basang buhok dahil bawal sa resto ang nakalugay. Naglagay ng pulbo at konting lipstick para kapapano ay presentable naman ako bilang waitress. Palabas ako ng kondo nang may humila sa aking braso. Nakita ko si Terence Giler, ang kapatid ni Anthony. Nakashade ito pero kitang-kita ang kanyang matamis ng ngiti sa akin. Ano po kailangan nyo? Mahina akong sambit. Ikaw, saan ka pupunta? Di ba dapat binabantay mo ang amo mo? Tanong nito. Ihatid lang kita. Saan ka pupunta? Mag-isa ka lang? Sambit niya. Sa mall. Sagot ko. Well, papunta rin ako sa mall. Napupuntahan mo. Saan niya? Pero magalit si Anthony. Ako bahala. Hindi naman niya malalaman na magkasama tayo. At saka maid ka, diba? Hindi magagalit maliban na lang kung asawa ka niya. Napalunok ako sa aking narinig. Mauna na po kayo. Bawal po kasi akong sumama sa mga lalaki. Come on, let's just pretend that we don't know each other. Kapag nandyan siya, napaka-stricto ng amo mo Tara ba, sabay na tayo. Wala akong nagawa dahil hinila na niya ako papuntang parking lot at sinikay sa kotse niya. Sinabi ko sa kanya ang mall na pupuntahan ko. Napakadaldal niya habang minamaneho ang kotse niya. Ngumingiti ito habang nagkukwento sa akin. Naisip ko tuloy si Anthony. Itong huling buwan ay hindi ko na ito nakita ulit ng ngumiti. Kumusta na pala kapatid ko? Kinausap niya ako last time na gagamitin niya ang private jet. I don't know what changed his mind. Kwento nito. Hindi na lamang ako mimik. Hindi ko nasasabihin na may lagnat si Anthony. Aalis pala talaga dapat siya ngayong araw. By the way, anong oras ka uwi? 7:00 ng gabi, sagot ko. What? Bigla nitong pinreno ang sasakyan sa isang tabi. Seriously? Maid ka ba talaga?